nakaupo ng maayos. 2. May naririnig pa ako sa banda roon. 3. Magaling. Ibaba ang kanang kamay. Bago tayo magsimula, tinatawagan namin ang mga magbabasa na pumunta dito sa harapan. Muli, magandang umaga mga kapatid. Bago tayo magsimula, pinapaalala sa lahat ng mag-aaral na habang nagaganap ang panunuluyan, manatiling nakaupo ng maayos. Ipakita nga natin kung paano ang upong maayos. Huwag kayong tatayo. Huwag kayong magtaas ng kamay at kumaway sa camera. At huwag maglikot. Ito ay para mapanatili ang kaayusan ng dula. At dahil kahit pa isang dula ang panunuluyan, ito ay isang anyo ng panalangin. Maliban dito, naka-live ang misang ito sa YouTube. Sana makita ng mga nanonood, lalo na ng inyong mga magulang, na kayo ay marunong sumunod sa guro. Kayang disiplinahin ang sarili at kayang manatiling tahimik at maayos sa upuan. Maliwanag ba ito sa inyong mga bata? Magaling. Susunod ba kayo? Okay, magaling. Sound check. Sound check. 1, 2, 1, 2, 3. Sound check. Sound check and sound. Sound. 1, 2. Check. Test.
mag-aaral na habang nagaganap ang panunuluyan, manatiling nakaupo ng maayos. Umupo na tayo ng maayos. Tinatawagan po namin si Binibining Bobby Cabrera. Mangyari lamang na pumunta dito sa harapan. Salamat po. Kapag tinawag ang grade level, mangyari lamang na itaas ang kanang kamay para malaman natin kung handa na ang lahat. Ikatlong baitang, grade 3. Salamat, ibaba ang kamay. Ika-4 na baitang. Salamat, ibaba na ang kamay, umupo ng maayos. Ika-5 baitang. Salamat, ibaba na ang kamay at umupo ng maayos. Ika-6 na baitang. Salamat, pakibaba ang kamay at umupo ng maayos. Muli, pinapaalala sa lahat, manatiling nakaupo ng maayos habang ginaganap ang panunuluyan. Huwag kayong tatayo, huwag kayong magtaas ng kamay at kumaway sa camera, at huwag maglikot. Ito ay para mapanatili ang kaayusan ng dula, at dahil kahit pa isang dula ang panunuluyan, ito ay isang anyo ng panalangin. Maliban dito, naka-live ang misang ito sa YouTube. Sana makita ng mga nanonood, lalo na ng inyong mga magulang, na kayo ay marunong sumunod sa guro. Kayang disiplinahin ang sarili, at kayang manatiling tahimik at maayos sa upuan. Maliwanag ba sa inyo? Magaling. Susunod ba kayo? Magaling.
Magsisimula na tayo. Ating alalahanin na tayo ay nasa mapagmahal na yakap ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dalawang libong taon na ang nakararaan na babalot ang bayang Israel at ang sangkatauhan sa kadiliman. Tinalikuran ng tao ang Diyos at nabuhay sa kasalanan. Sila mismo ang nang-aapi sa kanilang kapwa, nanlalamang, nagnanakaw, nananakit, nagmamalupit, at pumapatay. Ito ay kahit pa isang lahi lamang sila at isang pamilya. Kaya nasakop sila ng ibang mga bansa. Winasak ng mga dayuhan ang kanilang templo at nawala sa kanila ang presensya ng Diyos. Sa ganitong kadiliman na naghoy ang bayang Israel at nagmakaawa sa buong may kapal para sa Mesiyas, sa ipinangako niyang tagapagligtas. Sa gabing animoy, napakahaba at nakapadilim, sila'y umasa at naghangad para sa isang bagong umaga. At hindi sila binigo ng mapagmahal at putihing Diyos. Isinubo sa kanila ng buong may kapal ang liwanag ng kaligtasan, ang liwanag na magniningning sa gitna ng dilim. Ang liwanag na ito ang bubuong muli sa pangarap ng Diyos para sa tao. Ang liwanag na ito ang maghihilom ng sugat ng kasalanan at magpapabalik loob ng tao sa Diyos at sa isa't isa. Ang liwanag na ito ang gagabay tungo sa tamang landas, sa katotohanan, katarungan, karunungan, pag-ibig, at sa pag-aalay ng sarili para sa kapwa. At ang liwanag na ito ay si Hesus Kristo. Sa mga panahon ng kadiliman, sa iba't ibang yugto ng kasaysayan, si Kristo ang tanging tunay na liwanag. Atin ngayong saksihan ng tahimik at may bitagan ang kasaysayan ng kapanganakan ng Panginoon. Tingnan natin kung paano dahil nasa kadiliman ang mga tao ay hindi nila nakita o nakilala ang Mesiyas na dumating na. Tingnan natin kung paano hindi sila makahanap ng matutuluyan dahil sa pagtanggi at pagsara ng pinto ng mga tao. Dahil puno na ang mga pwedeng matuluyan. Dahil iba ang inaabangang bisita. Dahil iba ang pinahahalagahan. Alalahanin natin kung paano tayo rin, hindi rin natin nakikilala si Jesus. Kung paano hindi natin siya pinatutuloy dahil puno ang ating puso ng kasalanan, ng pagkamakasarili, ng labis na pagmamahal sa sarili, at ng labis na pagpapahalaga sa mga material na yaman at sa mga tao at bagay ng mundong ito. Hindi rin natin siya nakikilala at pinatutuloy tuwing itinataboy at isinisantabi natin ang kapwa nating kumakatok at humihingi ng tulong. Noong panahon iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ng lahat ng nasasakupan ng Imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatala, ito'y ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, Galilea,
siya'y muli sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpadala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kabuwanan na sa pagbubuntis.
sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kanintingan ng Panginoon. Natakot sila at nagulat, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ipinahahayag ko sa inyo ang mabuting balita na magdudulot ng lubos na kagalahan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Pagpuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao kinalulugdan niya.
Simulan natin ngayon ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat sa pagdiriwang ng banal na paghahain na tutulog ng kapatawaran ng may kapal. Makapangyarihang Diyos at Prinsipe ng Kapayapaan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Anak ng Diyos at anak ni Maria, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa salitang ng katawan tao at kahilingan ng Diyos Ama, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilog mo sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang isang katauhan. Nakita mo sa kamatayan nasa sagda, ipagkaloob mo ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao na may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa manungkos namin ito na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan natin ngayon ang salita ng Diyos. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Ahaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kaliliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Ahaz, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ng Panginoon." Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo, sa bahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao kung pati ang aking Diyos ay iyong niyayamot? Kaya nga ang Panginoon na rin ay magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at mga anak ng isang lalaki, at ito ay tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lubos
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, noong mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos, tayo'y iniligtas niya. Natamot natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo kapanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating pinakasama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat at purihin ang Panginoon sa mabuting balita. Sabay-sabay nating sabihin, pagpili ang dalaga, lalaking isisilang niya'y Emmanuel na buong sila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Mga kapatid, ang balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkakapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakdang magpakasal. Ngunit bago pa sila makasal, si Maria natagpuan nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim, samantalang iniisip ito ni Jose
Nagpakita sa kanya sa isang panaginip ang isang anghel ng Panginoon at ang sabi sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y bibigyan ng pangalan ng Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan, sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin Emmanuel, na ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi tinanawag ni Jose si Maria hanggang sa may pangalan ito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa pangaral. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Hayaan simulan ko po ang ating pagkukwento tungkol sa ating ebanghelyo ngayon sa isang kwento sa karagatan. Isang araw, isang maliit na isda ang lumalangoy sa karagatan. Nang makakita ang maliit na isda na ito ng isang malaking pating, agad-agad nagtanong ang isda, pating, nasaan po ba ang dagat? Lumiti lamang ang pating at ang sabi ng pating, lumalangoy ka sa dagat. Bakit mo hinahanap ang dagat? Subalit hindi na intindihan ng pating ng maliit na isda ang sinabi ng pating, kaya siya'y patuloy na lumangoy at naghanap pa ng ibang isda. Maya-maya, nakakita ang maliit na isda ng grupo ng mga sardinas. Kaya ang sabi ng maliit na isda, mga sardinas, nasaan ba ang dagat? At ang sabi ng mga sardinas, lumalangoy ka sa dagat. Bakit mo hinahanap ang dagat? Subalit hindi ito naunawaan ng maliit na isda. Patuloy na lumangoy ang maliit na isda, nakakita siya ng maraming mga balyena at tinanong niya ang mga balyena, nasaan ba ang dagat? At ang sabi ng mga balyena, lumalangoy ka sa dagat. Bakit mo hinahanap ang dagat? Subalit, nakalulungkot, hindi ito naunawaan ng maliit na isda, dahil siya'y lumangoy at naghanap pa ng mga isda para magtanong, nasan ba ang dagat? Mga kapatid, mga bata, mga estudyante ng Ateneo Grade School, ngayon ay papalapit na ang pagdiriwang natin ng Pasko. Alam nyo, sa ating pagbasa ngayon, ang ating Panginoong Jesus ay isisilang. Pero ano ang kanyang magiging pangalan? Ang pangalan niya ay Jesus, na ang ibig sabihin, ang Diyos ay nasa atin. Para bagang yung maliit na isda ay lamoy ng lamoy at nagtatanong, nasan ba ang dagat? Ang dagat ay pinalangoyan mo. Ang dagat ay nandito. Marami sa atin, lalo-lalo na mga kapatid, mga bata, mga mag-aaral, mga guro, maraming mga tao ang nagtatanong ngayon sa dami ata ng problema, nasaan ba ang Diyos?
Maraming naghahanap ng Diyos sa araw nito. Hindi nila alam kung nasa ng Diyos. Maraming mga problema. Maraming mga nag-aaway ng mga mami at daddy. Maraming mga nagugutom na bata kung saan ako ay nanggaling. Maraming mga bagyo. May mga flood. May mga iba't ibang mga gera sa buong mundo. Ang daming problema. Malamang, naniniwala ko, kahit bata ka, meron kang problema. Diba? Maliliit ka lang, pero may problema ka. Pero ang tanong, nagtatanong tayo, bakit parang walang ginagawa ang Diyos? Parang may Diyos ba? Bakit hindi namin nakikita ang Diyos? Hinahanap ko ang Diyos. Nasaan ba ang Diyos? Sa araw na ito, bago tayo magsimula ng misa, nakakita tayo ng isang kwento tungkol sa pagsilang ni Jesus na ibig sabihin ng pangalan niya ay ang Diyos ay nasa atin. Sagot sa tanong, nasan ba ang Diyos? Ang Diyos ay nasa atin. Father, nandito ba ang Diyos? Hindi ko naman nakikita ang Diyos. Kanina dumaan sa harapan ninyo si Maria at si Jose at Iselina ang ating manunubos. Pero nasan ba si Jesus? Mga bata, kailangan po natin ilagay sa isip na ang Diyos ay isinilang noon sa sabsaban. Pero ngayon, ang Diyos o si Jesus isinisilang sa ating puso. Ibig sabihin, kung matutulad tayo kay Maria at kay Jose na marunong magmahal, na marunong magbigay ng oo, gagawin ko po, mami, gagawin ko po, daddy, oo, gagawin ko po, ma'am. Kapag gumagawa tayo ng mabuti, ang Diyos ay sumasaamin. Napunta ang Diyos sa puso. Sapagkat ang Diyos ay isinisila sa sabsaban doon. Pero ngayon, ang Diyos ay isinisilang sa ating puso. Nandito si Jesus sa ating puso. Sa tuwing tayo ay gumagawa ng mabuti, si Jesus ay nabubuhay sa puso natin. Kapag tumutulong ka sa mga tao na bumulong, kapag ikaw ay naghati ng bawang mo, binigay mo sa classmate mo o sa isang bata, kapag gayong paso nito, sinabi mo sa mami mo, Mami, Daddy, ang dami ng bumulong na bata, magpakain tayo. Mag-share tayo. Si Jesus ay nabubuhay sa ating puso. Sapagkat ang Diyos ay nasa atin. Ito ang ating dapat tingnan. Kanina, napansin nyo, meron tayong mga angel. Lahat sila may pakpak, pero hindi nakakalipad. Di ba? Pero mga kapatid, tandaan po natin, ang angel ay messenger ng mabuting balita. Bawat isa sa atin dito, bawat estudyante, bawat guro, tayo ay tinatawag ngayon na maging angel din, pero walang pakpak. Hindi nakasuot ng puting uniforme. Wala tayong pakpak, pero kapag ikaw ay nagpapahayag o nagmamahal ng mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos, ikaw ay nagiging anghel. Sapagkat ikaw ang nagiging tagapagbalita ng mabuting balita at sinasabi mo sa lahat, nandito ang Diyos. Nasa iyo ang Diyos. Ito ang Pasko para sa atin, mga bata. Kapag sinabi natin Pasko, December 25, Pasko. Hindi ito yun. Ang Pasko ay araw-araw din. Hindi lang December 25. Pag marunong ka magbigay, pag marunong ka magmahal, pag inaalagaan mo ang ating environment, kapag ikaw ay laging
tayo lahat, pati si Father Lily, pati mga teachers natin, lahat tayo anak ni San Ignacio. At dahil anak tayo ni San Ignacio, tayo ay mga men and women for other people. Dahil nasa ng Diyos, nasa iyo, nasa iyo, nasa iyo, nasa iyo, nasa iyo, nasa iyo. Nasa atin ang Diyos. At dahil nasa atin ang Diyos, araw-araw ay pwede maging Pasko. Magsitayo ang lahat. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang lahat ng pagpapala at biyaya. Ibinigay niya sa atin ang bugtong na anak na si Jesus, kaya't makakaasa tayo sa Kanya para sa ating mga pangangailangan. Ang ating itutugon, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang ating simbahan. Sa pagdiriwang ng pagsilang ng Panginoon, magningas nawa ang pag-asa sa bawat Kristiyano at magbahagi naman tayo ng pag-asa sa ating kapwa, sa ating pagmamalasakit at pagtulong. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang ating bayan. Pag-alab nawa ang pag-asa para sa magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino, lalo na sa mga kupo sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang mga kababayan natin na karanas ng mga sakuna at trahedya sa buhay. Nawa, madaman nila ang awa at paglinap ng Diyos sa pamamagitan ng makabuluhang tulong ng kanilang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang mga hindi makapagdiwang ng Pasko dahil sa kahirapan, kalinidad, karahasan at suliranin, damayan at pagmalasakitan nawa ng mga tagasunod ni Kristo, ang kapwang naghihirap at bahaginan ng kasayahan ng Kapaskuhan, upang mabuhayan sila ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang ating pamayanan ng Ateneo. Patatagin nawa ang ating mga ugnayan, pagkakaibigan, pagkakaintindihan at pagdadamayan bilang magkakasama sa paaralan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang ating mga pamilya, mapulog nawa sa pag-ibig ang bawat mag-anak, mapatibay nawa ang katapatan ng mga mag-asawa, at mapagtagumpayan nawa ng bawat pamilya ang lahat ng suliranin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panalangin natin ang bawat isa sa ating pagdiriwang ng pagkakatawang tao ni Jesus sa Pasko ng Pagsilang na isang buhay nawa natin ang iwan nito sa ating tunay na pagpapakatao at pagmamalasakit sa kapwa. At magtingin nawa si Jesus na ating pag-asa sa ating mga salita, gawa at pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang mga hindi natin makapiling ngayong Pasko. Ang mga mahal natin sa buhay at mga kaibigan na bumalik na sa tahanan ng poon. Dahil
Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Itaas natin sa Diyos ngayon ang ating mga bitiin at panalangin para sa darating na kapaskuhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Diyos at Ama ng aming Panginoong Yesu Cristo, sa kagandahang loob mo, tingin mo ang aming mga panalangin at pustusin mo kami ng liwanag, galak, pag-asa na dala ng isinilang mong butungana na si Yesu Cristo, na nabubuhay naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin mapagmahal, dumudulog kami may tiwala sa iyong tapat na pagtingap. Ngayong inihahain namin ang mga alay ng iyong dambana upang sa pagdiriwang namin ito, kami ay dalisayin ng pagpapala mo sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Harapat na siya ay
sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta ang pagsilang niya'y pinanalabikan ng mahal na Belen na kanyang pinantunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ng ni Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinag-aanta namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananakit at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit at papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ikababanal at ikabubuti ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinag-isang po sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Inasalamatan kanya, pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanyang mga lagad na ang sabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa iyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin mo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbuti natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya.
Isinasamo namin na kami magkakasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Kaysa ni Francisco ang aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo kami maging napating lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyan si San Jose, kaysa ng mga apostol ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng paratangang papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, tayo ay tinawag ng Diyos na maging tagapagpalala ng balita. Mga anghel tayo na walang pagpa, pero pinatawag tayo ng Diyos na magmahal sa lahat ng tao. Ipagdasal natin ito habang ating tinarasal ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon. Hinihiling namin ang Panginoon na iadya mo kami sa lahat ng masama. Patnuloban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas mo kami sa lahat ng kasalanan at ilayo mo kami sa lahat ng kapamakan at karamdaman. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesus Kristo.
sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming mga pananampalataya at huwag ang ating mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Yesu Cristo. Narito siya upang samahan tayo sa araw-araw nating buhay. Mababalan tayo na tinawag niya ngayon upang siya ay makapiling. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Naway lagi tayo ingatan ng katawan at tuwa ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at maghanda tayo para sa pagtanggap ng komunyon at makibahagi tayo sa pag-awit.
Manalangin tayo. Tayo ang lahat. Ama namin mapagmahal, kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumarating namin tagapagligtas ng may gawang karapat-dapat para maiharap sa ikapagpakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapapalad sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsigo po ang lahat. Ngayon, pakinggan natin ang ating punong guro, si Ginoong Jervy Robles, para sa kanyang mensahe at pasasalamat. Good morning to our dear HAS community. I'm sorry if I couldn't join you on this beautiful Friday morning and on occasion of our Christmas Mass this school year. You may have been informed already that I'm attending an important awarding ceremony here at Great Eastern Hotel. The Ateneo de Manila is one of the recipients of the 5th Gawad Kaagapay, which is an annual activity that recognizes the valuable contribution of benefactors like the Ateneo to one of our Bigay Puso partners. This award is already the second received by the Ateneo de Manila Grade School from the same award-giving body, the first one being in 2022. Indeed, the spirit of Christmas is in the air, here where I am right now, and also there where you are. Just moments ago, you saw Mary and Joseph's journey, right? You heard the angel's message, and you saw the miracle of baby Jesus being born in a manger. I hope you felt the magic and wonder of that first Christmas during our school Panunuluyan reenactment. Of course, you already know that Christmas is more than just gifts and monetary donations, right? It's about love, it's about hope, it's about kindness. Each of you is special, just like the baby Jesus who brought so much joy to the world. Just as the shepherds and wise men came from different places to welcome the newborn king, you too can spread love to everyone around you. So I just want you to remember 3 simple things this Christmas. Number 1, be kind to your family. Number 2, help those who might feel lonely. And number 3, share what you have with others. The children who played Mary or Joseph, and the adults even who played the characters, including the angels and the shepherds, showed us something important today. They taught us that everyone has a role to play in making the world a little brighter. You can do the same with a smile, a helping hand, or a simple thank you. Merry Christmas, my dear students, faculty, staff, parents, my dear AJS community. May your hearts be full of joy, your homes filled with laughter, and your spirits bright with the true meaning of this special season. God bless you all.
baitang bilang mga arkanghel. Si Binibining Nikki Mendoza bilang Maria at si Ginoong Kelvin Galliano bilang Jose. At ang mga umawit sina Ginoong Raymor Panti at Binibining Vicky Magpantay. Espesyal na pinasasalamatan natin ang punong tagapag-iwang sa ating misa, si Father Willie Samson. Siya po ay ating partner sa ating SIO community sa Caloocan. Maraming salamat po, Padre Samson. Palakpakan po natin muli silang lahat. Magsitayo ang lahat. Sumayin mo ang Panginoon. At sumayuin. Mga kapatid, magsiluo tayo habang iginagawad ang pagbabasbas ng kapasuhan. Inawin ng Diyos ang kadiliman ng magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagbigay ng liwanag sa banal na araw na ito. Sa kanyang pagsilang bilang tao gaya natin, itaboy niya nawa ang dilim ng kasamaan at pagdingdingin ang liwanag ng kabutihan sa inyong mga puso ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sinuko ng Diyos ang anghel para igatid ang mabuting balita. Puspusinawa kayo ng tuwa para kayo din ay magatid ng mabuting balita sa lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Iniugnay ng Diyos ang lupa sa kalangitan. Puspusinawa kayo ng kapayapaan at kalusugan bilang mga kaisa ng kanyang sambayanan na sa langit, ngayon at magpakailanman. Amen. At pagpalain nawa kayo at ang inyong mga pamilya at ang inyong mga komunidad sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.